Alam niyo ba kung bakit maraming na-aksidente at namamatay na manggagawang rider? Kasi kasalanan din yan ng mga ride-hailing at delivery apps. Sabi sa isang pag-aaral ng University of Oxford, bukod sa mababa na ang kita, delikado at nakamamatay rin ang sitwasyon ng mga rider dito sa bansa natin. Para lang makabawi at kumita sa isang araw, ang mga rider ng Lalamove, Foodpanda at Grab ay kailangan magtrabaho ng lagpas-lagpas 40 oras kada linggo. Pumapatak yan na 8 to 12 hours araw-araw at yung iba ay umaabot pa ng mahigit 16 hours ng pagra-ride. Gawin nating halimbawa yung swapang na Lalamove tsaka Move It. Alam nyo ba na 25% ang komisyon na kinukuha ng Move It sa bawat biyahe ng rider? Ibig sabihin yan, sa bawat 100 piso, 25 pesos ang kinukubra ng Move It sa kanyang mga rider kada biyahe. Yung Lalamove naman ay kumukubra ng 20% na komisyon sa delivery ng kanyang mga rider. Sabi ng mga rider ng Move It, para lang makakuha sila ng dagdag na kita o incentive, ay kailangan nilang makakota ng mahigit 10 ride sa isang araw. At kapag bumaba ng 15% ang kanilang acceptance rate, ay may tsansa na i-deactivate ang kanilang mga account. Sasabihin ng iba, para naman yan sa benepisyo ng mga rider. Di mauulol ng matatalino yung utak yung realidad ng buhay ng mga rider. Hindi nga kinikilala yung mga rider na yan bilang mga regular na employee ng mga kumpanya na yan Ano daw sila? Sabi ng Grab, Lalamove, tsaka Foodpanda. Mga short-term, freelance at independent contractor. Hindi ba naman mga gagot ganit tong mga kumpanya na to? Paano na hindi nyo empleyado yung mga yan? Mismong Korte Suprema na ang nagsabi na merong employee-employee relationship sa pagitan ng kumpanya nyo at ng mga rider. Sabi ng Korte Suprema sa kasong Dichangkin versus Lazada Philippines, regular na empleyado ng mga ride-hailing and delivery apps ang mga rider. Dahil sila ay tinuturing na regular na empleyado, ay dapat matanggap at ma-enjoy nila ang mga benepisyo gaya ng isang regular na manggagawa. Yan yung dahilan kung bakit paspas at nagmamadali yung mga tropa nating rider. Dahil sa paghahabol nila ng kota, pagod pa sila, kadalasan nauuwi yan sa disgrasya. Tapos kung kutsain at mura-murahin ng iba itong mga tropa nating rider, akala mo sila nagpapalamon dito sa mga manggagawang rider Sabihin na naman ng iba bakit hindi ireklamo yan sa DOLE o kaya sa LTFRB? Ginawa na yan ng mga rider. At ano nangyayari sa NLRC na ahensya ng DOLE? Pinatutulog at hindi inaasikaso yung kaso ng mga rider. At alam nyo kung ano nangyari dun sa mga rider na nagkaso sa Supreme Court? Nagtatanggal silang lahat ng demonyong kumpanya na Lazada. Alam nyo, meron sanang inaasahan yung mga rider natin na batas na poprotekta sa kanila. 2022 pa yan final ni Senator Risa Ontiveros. Pero hanggang ngayon, hindi yan umuusad sa Senado. Tangina ko ano-ano kasing inuunan nitong mga senador na to. Puro na lang pagpapakyut at forma na wala namang bilang sa buhay ng mga manggagawa. At yung mga congressman, ganun din. O nasaan na yung boses ng mga rider na inaapi? O nasaan na yung matatapang na congressman dyan? Ito yung issue ng mga rider Bakit din nyo tutukan? Puro himod kayo ng tumbong ng speaker Kaya dyan sa mga swapang na ride-hailing at delivery apps, fuck you kayo.